Alright guys, meron tayong road trip reaction video tungkol dito sa gamit ng anak na kalibin. Ang apelyido ng lalaki ay may kaso ba? At subaybayan po natin na gumagamit ng anak na kalibin, apelyido at lalaki kahit hindi sila kasal. Ano ang implikasyon noon o maaaring maging pananagutan sa batas? Ayan, panoorin po natin ang buong detalye dito sa UNTV. No other further ado, let's get it on. Panoorin po natin guys. Hindi ko alam kung paano na-apelido sa kanya, kung paano na-apelido, bagamat hindi sila baka later registration. I think yung karelasyon niya, Attorney Mimi, is the mother. I presume, so pwede siyang i-adopt. So ang inisip ko na apelido kay Mike because of adoption. Pero kaya hindi pa kasi sila kasal, Attorney Nat, hindi ba? Nagsasama pa lang sila. Magka-live-in daw sila. Ay, okay. So medyo komplikado kasi, Attorney Nat, kung magka-live-in. Alam nyo, napakalaki ng implications, legally speaking, kapag kayo ay kasal, at malaki ang diferensya niyan kung kayo ay nagsasama lamang. Hindi ba, Attorney Nat? Oo. Ako, medyo kasi mahirap. Kasi kayo ngayon, mahirap po. Kaya nagtataka ko paano po nai-apelido sa inyo kung hindi pa po kayo kasal ng nanay ng bata, di ba? So medyo baka magkaroon ng problema dyan, Attorney Nat, kung tutuusin. Sa totoo lang, paalala po kay Mike, baka magkaroon talaga ng problema kalaunan kasi hindi po talaga kayo related by blood doon sa bata at hindi pa rin naman kayo kasal sa nanay ng bata para po i-adopt siya. Totoo. Actually, tama ka, Attorney Mimi, no? Yung mode of changing the name of the child to his name is medyo problematic. Baka makasuhan pa si Mike dyan. Yes. So, sana ma-explain sa atin kung paano na transfer yun. Kasi pag sinimulate or may it's a criminal offense, no? Yung simulation of birth. Kasi parang palalabasin mo na anak mo yung bata when in fact, hindi mo siya anak. Diba? Parang walang biological ties. Again, ang pwede lang magkaroon ng juridical ties, meaning from a legal perspective, magiging magkamag-anak kayo. Kagaya ng sinabi nga ni Texter Mike, is by way of adoption. But you cannot do that kung hindi pa po kayo kasal ng nanay ng bata. So talaga po magkakaroon ng habol ng patay. Oo, kung sakali, no? Ganun nga. Pero baka naman, Attorney Nat, madaan nila sa pag-uusap, no? Pag-uusap. At siguro seryosohin na rin po ni Texter Mike na pag-isipan kung sila ba ay magpapakasal later on ng nanay ng bata. Kung ganon yun, pwede definitely adopt nyo jointly yung bata, no? Well, actually, siya na nga lang kasi anak naman ng nanay yung bata, no? But they will adopt jointly para po maayos po yung kinalalagyan naman ng bata. And then after that, saka po talaga magiging legal na may apelido sa inyo yung bata, no? Kung ganon yung mangyayari at hindi. And wala nang habol yung previous father if ganun yung case, Attorney Mimi. Kasi technically, child na. Oo, pero kung hindi ganun, no, hindi talaga po pwede yung nangyari kay Texter Mike. Naku, baka talagang magka-problema at baka kayo po ay makasuhan pa later on. Hindi po pwede talaga yan sa ating umiiral na batas. Alright, napakinggan po natin ang ating batas. Ano ang implikasyon na mangyayari maging pananagutan sa batas. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out. Thank you guys.